speaking of ito, isa rin naman talamak na problema ngayon ay cybercrime, nandiyan ang online libel, ang wastong paggamit ng internet. Hilig ka gumamit ng internet. I'm sure dahil very active ka sa social Alam mo media. yan, lagi tayo nag-uusap sa Instagram. Oo, Instagram, Twitter, Facebook, Facebook, at marami pang iba. So ngayong umaga para po pag-usapan kung ano nga ba itong tinatawag na talagang mainit na at controversial na issue, itong tinatawag na online libel. Makakasama po natin this morning ang ating very special guest. Let us all welcome Mr. Jerry Liao, COO InfoChat. Good morning. Good morning. Good morning. Sir, para po sa benefit ng ating mga viewers, umpisahan natin, online libel, isang mabigat na salita. Ano po ba ito? Well, basically yung libel is any mga false claims or let's say mga falsification, fabrication ng mga storya na ang intention ay makasira ng isang tao. Ang pinagkaiba lang dito is you do it online. Sa internet mo ginawa yung paninira, no? So, ang nangyari yung cybercrime bill napapaloob doon yung online libel. But actually the cybercrime bill is more than the online libel, no? But it just so happened na ang talaga na pagtutuunan ng pansin yung online libel section. And that's so, sobrang sensationalized na talaga yung clause na yun on the libel side, na even yung frustration na ibang mga tao na pag nag-like or share ka raw, baka libelous Kasama ka na rin. Actually, sa original version, kasali talaga yon, ano? But Okay. itong naaprubahan ng Korte Suprema, tinanggal yon, no? So if let's say for example may nag-post tapos nag-like ka, nag-share ka ganon, hindi ka pwedeng mademanda ng online libel. Yung original na nag-post lang, no? So which is also a challenge. How would you determine kung sino yung Yun nga yung eh. original na At saka, nag-post, Sir no? Jerry, isa sa mga problema natin ngayon dahil talagang kumakalat yung mga pwede kang siraan, gagawa ng mga fake accounts. Yes. So, paano natin madedetect yun? Mahihirapan tayo doon, Sir Jerry. Oo, tama ka, it would be difficult, posible pero medyo mahirap, no? Kasi like for example, in my case, pwede akong gumawa ng isang, let's say, Facebook page tapos sabihin kong ako si Dayan, for example, no? Eh pag ginugol ko yung name mo, marami ako makikitang information about you, maraming pictures or images makikita ko sa internet. Pwede kong kopyahin lahat yon tapos i-upload ko Ilagay, sa yes. Facebook. So kung to the unsuspecting eye, iisipin niya, uy, si Dayan Dayan yun. to, no? Actually, na-experience ko na nga yan, yung may sumasagot pa nga, akala nila ako talaga. Yes. Pero wala bang paraan o solusyon ang maaring magawa para ma-detect po o ma-report itong mga gumagawa na gito, o yung mga tinatawag nating posers? Oh. Well, ang pwede mong gawin is yung original, yung na kunwari ikaw, pwede ka magreklamo kay Facebook. Pwede mo sabihin sa kanya Report na, user. i-report Okay. mo, hindi ako ito. But based on experience again, hindi ganun kadali yung aksyon na ginagawa ni Facebook. Dahil imagine mo, billion of users, no? So nag-iingat din si Facebook, baka naman ikaw ang hindi totoo. Yes. Tapos yung pinapasara mo ang totoo. So they have to verify it as well. So Okay. sometimes medyo matagal yung proseso din. Alright. Sir, sa bagong ruling ng SC na constitutional na nga itong libel clause pagdating dito sa cybercrime, sa tingin niyo, sir, mababawasan ba yung mga acts ng cybercrime dahil legalize na siya? Actually, hindi siya kumbaga, it's not a sure na mababawasan, kasi kung makikita mo ngayon, marami diyan maghahamon, no, doon sa batas na yan. Sige nga, tignan nga natin kung mahuhuli mo ako, parang ganyan, no. Pero ang punto ko dito, siyempre, kailangan mo rin protektahan yung mga nabibiktima, no, nung libel na yan. Kasi yung mga tumutulig sa kanya, yung mga nag-o-object, yung mga writers, yung mga journalists natin, sinasabi na it will curtail yung freedom of speech. Yes. Totoo yun, no? Kasi kung sino man yung ang mga politiko, yung mga ganyan, baka gamitin ito para sila ay hindi na makapagsalita o makapag-express ng kanilang opinion. It can be kumbaga used, and it can be abused as well. Pero kung titignan mo naman yung kabilang anggulo, meron talaga yung mga, lalo na yung mga kabataan, no, yung mga nabubuli, no, nandyan. Yung mga kung ano-ano ng mga sinasabi kasiraan tungkol sa kanila, paano mo naman sila poproteksyonan, hindi ba? So for example, meron ako isang kakilala na naging biktima ng ganyan, yung sinasabi mo nga na nag-post, no, na poser siya. Ang masakit dito, magkaibigan sila, no? Eh nagkaaway. So ang ginawa, nilagay yung picture, nilagay yung contact number, email, lahat. Tapos babae silang dalawa, ha. Pinapalabas na she is offering herself, no? Grabe. Tapos may presyo pa kung magkano. Alam mo, tinawagan siya ng tinawagan at tinatanong kung magkano yung serbisyo mo, no? So how will you protect yourself right now?
Kasi at that time wala pang batas, no? Wala pa yung cybercrime bill. At least ngayon meron na. So at least pag may mga ganyang insidente, Pwede nang i-report yes, agad. oo. Pero ano po bang very alarming besides sa mga naibigay nyo about cybercrime? Yung child pornography, ilan yung nakita nating mga balita, 'di ba? As young as 2 years ginagamit, no, para sa mga online porn, 'di ba? Which is walang kalaban-laban 'yan. Ang masakit pa nga dito, yung magulang pa nga yung nagpupush, hindi ba? So maganda tong cybercrime bill kasi binibigyan mo ngayon ng ipin yung mga otoridad na pag nahuli namin tong mga to, meron na kaming yung batas para pwede silang ma-penalize. Oo, ma-penalize sila o makulong sila, hindi ba? Eh sa negosyo ganun din, ilan yung mga na-hack, for example, no, yung mga email fraud, mga ganyan, identity theft, andyan lahat eh. So Meron actually before, Sir Jerry, naalala ko lang, no, Jules, may isang parang sa email, may parang actually galing sa friend, akala ng friend ko galing sa friend, parang may nakalagay na message, lalagay mo yung personal info mo. Nung nilagay niya lahat, even her password sa email, nakuha nung yung pala virus. Yes, oo. So may mga delikado rin. Sabi ko, bakit mo ginawa? Sabi niya, akala ko kasi galing kay ganito. Right. Dahil nakalagay galing sa friend niya. Tama. So nakakatakot. Minsan ngayon hindi mo na rin alam kung totoo or hindi yung mga nagsisend sa'yo sa email. lalo na yun sa ordinary users lang, no? Kasi there is a way naman for you to check kung galing ba to sa legitimate na source, no? Pero kung siyempre nakita mo from, 'di ba? So kunwari nakalagay Dayan. So kay Dayan pala to. Ano niya? Sagot na ako, hindi ba? Pero hindi mo tinitignan kanino talaga galing yung kasi parang email spoofing ang tawag doon. Ginagaya ko lang nagpapanggap ako na ikaw, hindi ba? Yun kinuha niya sa iyo yung mga information, hindi ba? Meron din ibang insidente na kung tayong dalawa, nagninegosyo tayo, merong isang nag-spoof ng email ko, tapos sinabi sa'yo na nagpalit na ako ng bank account number, ha? So, imbis na dito ako nagbabayad sa'yo, dito ako sa kabila nagbabayad. May mga ganyang pangyayari. Yes, oo, Grabe may pala. mga ganyan. So, ang nangyari dyan, parang yung pera ko, nawalan na ako ng pera kasi sa iba ako nagbabayad, tapos may utang pa ako sa'yo. So, nadoble yung... Nadoble pa. So, yung mga gastos. ganong istorya kasi hindi masyadong pag-uusapan kasi natatakot mag-report yung mga nabiktima kasi unang-una parang sinasabi na napakapabaya mo naman, ba't hindi mo tinawagan? So, may kasamang kahihiyan, may kasamang takot, lahat yan. So, they prefer na tahimik na lang ako, credit to experience na lang ito. Pero, Usually, totoong nangyayari Charge yan. to experience. Oo, parang ganon, di ba? Pero totoong nangyayari yan sa cyber world, no? So at least now that you have a law, it will encourage people now, at least yung mga negosyante, to do business online kasi they're protected, no? But then again, hindi sapat na magkaroon ka lang ng batas kasi yung implementation, ibang usapan pa yan. Kaya oo, di ba? Yan na po yung next question ko, sir, with regard to the implementation. Since bago nga lang nakakapasa lang nitong libel clause na to, sa tingin niyo, sir, paano mo monitor siyempre, ng agencies mismo na nakatalaga dito, na sa dami-daming gumagamit ng internet sa buong Pilipinas, paano po nila malalaman na ito po yung mga nagkakamali? Nakasalalay yan doon sa gumagawa ng krimen, no? Ibig sabihin nito, kung siya pabaya, hindi siya ganun kadunong, madali mo siya matitrace, no? So, kunwari si Dayan, gusto ko siraan ni Dayan, kunwari lang. Tapos ginamit niya yung internet connection niya sa bahay, matitrace ko yon, no? Nakalagay itong connection yung IP, kunwari naka-register kay Dayan. Alam ko si Dayan kaagad yon, or kung sino man ang gumamit sa bahay mo. Pero kung marunong yung may balak gumawa ng krimen na yon, I can do it, let's say, in a cyber cafe. I can go to a mall na may public wifi, and I can even do yung mga IP na inire-redirect ko yung IP kasi pwede ko sabihin na sa Pilipinas ako, there is a way for me to make it appear na nasa ibang bansa ako. So mas yun, nahihirapan sila. Kasi iniisip ko, Sir Jerry, hindi kaya itong mga websites na to, magtalaga sila ng isang siguro software or programa or anything na pwedeng ma-detect yung mga taong nag-upload through their website or kunyari nanloloko sila tapos i-report, madedetect agad kung sino sila. May mga ganun May naman. mga ganun, No? Pero okay. isipin mo, maraming mga parang palusot.
Marami rin kayang lusutan yung mga Yes. ganong problema. Oo. Pero at this point, Sir Jerry, do you have any tips or advices for the parents, for the siguro yung mga kabataan, lalo na ngayon, para sa kanilang safety sa use of internet? Well, dapat alamin natin na talagang marami namang advantage, no? Pero marami ding disadvantages na binibigay yung internet. So we have to be aware, yun na, nababalitaan natin yung mga krimen na nangyayari sa pamamagitan ng computer. So sa mga magulang, siyempre kailangan parang kumbaga you have to advise your kids na mag-ingat kayo sa Lalo ganito. na, Sir Jerry, no? Jules, kapag type lang ng type yung bata, makakapunta sila sa mga sites na hindi Yes. pa para sa kanila, like yung mga porn sites, no? Dapat siguro may lock system tayong gawin. Meron din mga ganon, pero siyempre yung mga, kumbaga sa if you put those yung mga Mas maging security curious lang application, sila. tsaka pwede silang umalis ng bahay at doon sila So yung computer mo dito, protektado, pero paglabas ko sa kaibigan, internet shop. o kaya sa phone or sa tablet, no? Pwede na rin ako mag-access. So kailangan talaga yung moral values nandyan, no? And make your internet a family activity. Yung mga magulang, wag matatakot kasi kadalasan sinasabi, hindi na para sa akin yan, para sa mga anak ko na lang, ayaw ko makialam. Kailangan po kayong makialam at kailangan nyo pong malaman kung ano yung mga activities na ginagawa ng inyong mga anak para maggabayan po natin Tama. sila mabuti. Alright, siguro Jules, panghiling mensahe na lang po sa ating mga viewers. Yung cybercrime bill po, malaki pong naitutulong nito kaysa dun sa disadvantage, no? It just so happen nga na napag-uusapan ngayon yung online libel. Pero malaki po yung parang proteksyon na naibibigay nito sa ating mga kababayan na pumapasok o gumagamit ng internet. Kasi nga, marami talagang mga dangers na, no, na makikita sa internet. So, siguro dapat na lang pag-usapan kung paano to ayusin. Siguro pwedeng tanggalin yung online bill sa cybercrime law. Tapos ilagay na lang yung online libel, no? Tanggalin na lang sa cybercrime bill, ilagay na lang dun sa revised penal code, tapos isama na lang online para wala nang masyadong usapan, ganon siguro. Alright, thank you so much for joining us this morning. Thank That was you. Mr. Jerry Liao, COO InfoChat. Thank you so much, sir. Thank you. And so at least marami tayong natutunan tungkol sa Lalo na ikaw, mas mahilig ka sa akin mga mag-internet. netizens natin na halos araw-araw kada oras talagang nakakonect sa internet. So anyway,